Na-inlove ako sa stepbrother ko. Ang ipinagbabawal na bono. Mula sa sandaling nagpasya ang aming mga magulang na sumama sa kanilang buhay, si Daniel ay naging aking kuya, aking tagapagtanggol, at aking pinagkakatiwalaan. Hindi man kami magkadugo, simula bata pa lang kami, para na kaming tunay na magkapatid. Sa mabuti at masasamang panahon, palagi siyang nandyan para sa akin, inaalagaan ako at minamahal ako ng walang pasubali na pagmamahal. Naaalala ko ang aming mga hapon na naglalaro sa hardin, ang kanyang nakakahawang pagtawa ay umaalingaw sa hangin habang tumatakbo kami sa sikat ng araw. Tinuruan niya akong sumakay ng bisikleta at naging kasama ko sa lahat ng pakikipagsapalaran ko noong bata pa ako. Sa paglipas ng panahon, ang mga inosenteng sandaling ito ay naging mahalagang alaala na minarkahan ang pundasyon ng aming relasyon. Habang lumalaki kami, mas naging matatag ang aming samahan. Si Daniel ay naging isang gwapo, may kumpiyansa na binata, habang ako ay lumaki sa ilalim ng kanyang relo. Ang pagdadalaga ay nagdala sa amin ng mga bagong hamon at bagong emosyon, ngunit palagi naming alam na maaasahan namin ang isa't isa. Pinoprotektahan niya ako sa lahat ng bagay na maaaring makasakit sa akin at lubos akong humanga sa kanya. Dumating ang panahon na naging matanda na kami at bagamat tinuturing pa rin naming magkapatid ang isa't isa, may kakaibang kislap na nagsimula sa pagitan namin. Ito ay banayad sa simula, isang mahabang tingin, isang dampi ng mga kamay na tumagal ng kaunti kaysa sa karaniwan. Magkahalong kalituhan at pagnanasa ang naramdaman ko, lumalaban sa mga instincts na nagsasabi sa akin na maihigit pa dito kaysa sa kapatiran. Isang gabi, nagbago ang lahat. Mag-isa lang kami sa bahay at kumakain ng simpleng hapunan. Maayos ang takbo ng usapan, puno ng tawanan at pinagsasaluhang alaala. Ngunit mayroong isang bagay sa hangin, isang nararamdamang tensyon na hindi maaaring baliwalain. Nagkatinginan kami sa mata at alam kong naramdaman niya rin iyon. Pagkatapos kumain ay umupo kami sa sopa, mas malapit kaysa karaniwan. Bumibilis ang tibok ng puso ko habang nakatingin siya sa akin nang hindi ko pa nakikita. Laura, mahina niyang sabi, nararamdaman mo na ba na may nagbago sa ating dalawa? Napatingin ako sa kanya, ang mga mata ko ay naghahanap ng sagot mula sa kanya. Daniel, alam ko iyon. Hindi ko alam kung paano i-describe, pero parang there's something more between us. Lumapit ng kaunti si Daniel, hinawakan niya ang kamay ko. I can't stop thinking about you, who we are and what we could be. I don't want to make you uncomfortable, but feel like I have to be honest with you. Nanginginig ang labi ko habang sinusubukan kong maghanap ng mga salita. I felt the same way, Daniel. Nakakalito pero hindi ko pwedeng baliwalain. Walang sabi-sabi, yumuko siya sa akin at nagtagpo ang aming mga bibig sa isang halik na puno ng nakakulong pagnanasa. Para bang nabasag ang isang dam na naglabas ng lahat ng emosyong pinigilan namin sa loob ng maraming taon. Ang aming mga katawan ay gumagalaw ng may pagmamadali, paggalugad sa isa't isa ng walang pigil na pagnanasa. Bawat halik, bawat haplos ay isang deklarasyon ng malalim at marubdob na pag-ibig. I love you, Laura, bulong niya sa pagitan ng mga halik, ang mga kamay niya ay dumadaloy sa likod ko. Palagi ko itong minamahal, ngunit natatakot ako sa kung ano ang magiging kahulugan nito para sa atin. I love you too, Daniel, sagot ko, ang boses ko ay pabulong lang. Hindi mahalaga kung ano ang isipin ng iba. Gusto lang kitang makasama. Ibinigay namin ng buo ang aming sarili sa isa't isa, nakalimutan saglit ang mga tatak na ipinataw sa amin ng lipunan. Sa sandaling iyon, hindi kami magkapatid, kami ay dalawang kaluluwa na konektado sa pamamagitan ng isang hindi masisirang buklod. Ang init ng kanyang balat sa balat ko, ang tunog ng aming hindi pantay na paghinga, at ang pakiramdam ng pagiging ganap na konektado ay nagdala sa akin sa isang estado ng kaligayahan na hindi ko pa nararanasan noon. Bawat galaw, bawat bulong ay pangako ng walang hanggang pag-ibig. Sa wakas, pagod ngunit nasiyahan, bumalik kami sa kama, magkayakap pa rin. Humina ang aming paghinga at ang init ng aming mga katawan ay tumayong patotoo sa tindi ng aming pagtatagpo. Sa masalimuot na katahimikang ito, alam namin na naantig namin ang isang malalim na bahagi ng aming kaluluwa, isang lugar na mararating lamang sa pamamagitan ng kumpletong pagsuko. Nagkatinginan kami ng may simpatiya at ngiti, alam na ang sandaling ito ay mananatili sa aming mga alaala magpakailanman. Bagamat nagbago ang aming relasyon,
ang pag-ibig na pinagsaluhan namin ay mas matibay kaysa dati. Handa kaming harapin ang bawat hamon ng magkasama, dahil pagkatapos ng lahat, natagpuan namin ang isang bagay na higit pa sa isang kapatid sa isa't isa, natagpuan namin ang tunay at walang hanggang pag-ibig. Sa mga sumunod na araw, mas naging matatag ang aming relasyon. Naging magka-partner kami sa lahat ng bagay, nagbabahagi ng mga sikreto at pangarap na hinding-hindi namin sasabihin sa iba. Bawat sulyap, bawat kilos ay puno ng malalim na kahulugan na tayo lang ang nakakaintindi. Daniel, anong gagawin natin ngayon? Tanong ko sa kanya isang hapon habang naglalakad kami sa park, magkadikit ang mga kamay. Whatever we want, Laura, sagot niya, marahang pinisil ang kamay ko. Ang pagmamahalan natin ay walang hangganan. Buuin natin ang ating buhay ng magkasama, anuman ang sabihin ng sinuman. Maaaring husgahan tayo ng labas ng mundo, ngunit sa loob ng ating bula, lahat ay may katuturan. Alam namin na ang aming relasyon ay espesyal, natatangi at determinado kaming protektahan ito sa lahat ng paraan. Araw-araw ay lumalago ang ating hilig at kasama nito ang ating pangako na magsama-sama, anuman ang mga paghihirap na ating kinakaharap. Kaya, nagsimula kaming bumuo ng isang buhay na magkasama, humarap sa mga hamon at ipagdiwang ang mga tagumpay bilang isang hindi masisira na koponan. Ang ating kasaysayan, na minarkahan ng paglipat mula sa magkapatid tungo sa marubdob na pag-ibig, ay nagpapatotoo na ang tunay na pag-ibig ay maaaring lumitaw mula sa mga hindi inaasahang pangyayari at umunlad sa mga kaluluwang magkasamang namumuhay. Kung nagustuhan mo ito pagkatapos ay mag-like at mag-subscribe, ito ay makakatulong sa amin ng malaki. Kung naghahanap ka ng makakasama, iwan sa amin ang iyong larawan at kung paano ka makontak. Iiwan namin sa iyo ang iyong email address sa paglalarawan sa ibaba. At ikaw, ano ang iyong kwento?